Mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po muli ang inyong katambay. Magkomentuhan po tayo mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man bansa o saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, panuorin po natin mga kababayan, ito pong mensahe po ng partner po, ang common wife po ng dating Pangulong Duterte, na talagang nakakabagabag, nakaka-touch po ang kanyang mensahe po, lalo-lalo po sa ginawa po sa kanila panggigipit ng administrasyon po na pagtitrador po sa ating bayan, sa ating bansa. At talagang grabe po ang ginawa po nilang pamumulitika sa pamilya Duterte mga tambay, sa dating Pangulong Duterte. Ito po, panuorin po natin, painggan po natin si Miss Hanilet Abencena, mga tambay, si Miss Hanilet, kung ano po ang tunay na saloobin po ng partner po ng dating Pangulong Duterte, kung paano po siya talagang nababagabag po, at syempre po ay talagang napakahirap po ng pinagdadaanan po nila ngayon mga kababayan. Ito po, painggan po natin at panuorin. Message ko sa Pilipino. Kabalo ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gi-make sure niya na ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gi-make sure niya na before bulanding ang bagyo, naana siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gi-make sure niya mawala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naningkamot yun siya, katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani, gusto na siya mo trabaho, di na gusto mo dagan ang politika. Ang tao lang si amugos niya, kinakatila mo sa kind of leadership na iyang gihatag. You may find his mouth very foul. Musulti siya o kuan. Igo naman siya mangisog. I remember that time na giingnan ako, ayuhan ng Pasig River. Giingnan ako na siya. Dali naman na, pag-isog-isog lang man ka. Mauna man na iya ha. Ang isog-isog niya na iresulta. Mayon tayo nag-inabuso na siya during sa iyang presidency. Wala nag-abuso. Wala nangawat. Ipakubaba siya, miski presidente na siya. Makita niya mo siya ang tao. Naluhoy ko kay pagkaon na lang ng tani ang gusto. Bili na siya materialistic. He doesn't care kung naa siya'y kwarta o wala. He doesn't care kung sa iya ang isuot. Daan. Wala ko kapalungan sa akong pagtabang. Maski kaluoy na lang ang tao. Kaluoy na lang. Abuso. Grabe. Abuso. Sa simple lang ay yung gusto. Deprive pag yun ninyo. Simple lang kayong gusto na. Deprive yung miskin gipatay na utak mo siya. Dito. Kidnap ninyo. May 80 years old na gana siya. Kabalo mo ko sa iyang health. Wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for 3 days lang iyang dala. Pati sa nina. Kapi, buso. Grabe. Wala man na siya ni-trigger o pusil. Maski isa. Wala man na siya gi-pusil. Wala man na siya gidunggab. Hina-accusations 9 kabuo. Asa man ang 9. Wala maganin na yan magkiti. Siguro ng 9 na gina-accuse siya. Ako gani, grabe gani, gulong na lang gibulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawakan. Yung anak pag minabuhat diri sa mga... Di ko katulog, dili ko makapuyo sa among sariling balay. Balo ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo uguan. Wala na ako nakauli sa among balay. Plano-plano na lang ko asa ko matulog. Nangiyo lang ko. Wala ko kabalungan sa wala ko kabalungan sa ako. Haluin lang ko kay ultimo pagkaon na ba? Binisaya lang ang gusto na. Kung uba naghandong, mansyon ka na sa dili.
Please, God, maghangyo ko sa inyo. Di ta mo undang hanto di siya mabalik. Ayaw yun mag-undang, di ta mo undang. Please continue to pray for him and for us nga maang sanamot ni Tabang, Pilipino, tabang. Yan po mga tambay, ang naidulot po ng kabutihan sa Pilipino ng isang dating Pangulong Duterte. Yung kanya pong ginawa sa ating bansa. At ngayon po yung ginawa po niya sa ating bansa, mga tambay. Yung ginawa niya po, lalo-lalo po patahimikin ang mga napakasasamang tao, di ba? Tuldukan ang problema po ng mga kriminal, mga terorista, di ba? Pati po ang Marawi, talagang kinubkob ng mga terorista ay nagawan po ng paraan. Talaga ibinangon pa ng dating Pangulong Duterte. Pati po ang bagyo ng Yolanda ay talagang naibalik at naibangon pa rin po ng dating Pangulong Duterte. Kahit po nung kasagsagan po na siya po'y mayor pa lang, ay talagang hindi po siya talaga pumayag na hindi matulungan ang Tacloban. Di ba? Ang Leyte. At talagang nakita po natin kung paano po yung dalamhati ng isang may bahay o partner ng dating Pangulong Duterte. Talagang tagos sa puso niya ang talagang napakasakit na naranasan po nila. Talagang yung panggigipit, nasabi na nga po, yung kidnapping ang paggawa. Talagang hindi nabigyan po ng due process ang dating Pangulong Duterte. Sa kabila po ng may soberanya tayo at umiiral po ang ating batas, ang ating judicial system, pero napagkaitan po kasi ang dating Pangulong Duterte dahil sa sobrang pamumulitika na ginawa po sa kanila ng misan na tulungan po nila ang pamilyang ito. Lalong-lalo po nung maipalibing ang ama nito at syempre po maipanalo pa bilang Pangulo ng ating bansa. Pero ito lang po ang nahita. Ito lang po ang iginante ng pagtanaw ng utang na loob ng pamilya na nakaupo ngayon. Yun nga po ang hirap. Kung talagang gusto mo ipakulong, bakit hindi mo ipinakulong sa ating bansa? Bakit kailangan mo pa ipakulong sa ibang bansa? Sa dayuhan. Di ba? Sa kabila ng edad ng Pangulo, nating Pangulo ay mag-80 na. At marami pang sakit, karamdaman. Pero talagang ang ginawa po, wala po kasing puso. Wala pong puso mga tambay ang nakaupo. Dahil nga po isa po, naghudas po sa ating bansa. Talagang ang ating soberenya ay nilagay po sa alanganin. Mga kababayan, talagang sumunod po ang Pangulo sa Interpol. Kahit po ang ICC ay wala na pong jurisdiction sa ating bansa. Talaga pong sila pa rin po ang nanaig dahil po sa tindi po ng pamumulitika. Dahil nga sinasabi ng Vice President lagi na nung makabalik sa kanila ang kanilang kapangyarihan, ay ayaw na nilang mawala ito sa kanila. Kaya po gagawin po lahat nila. Lahat para po manatili po sa kapangyarihan yata, mga kababayan. Ibang klase po. Kaya po, ang nakakalungkot lang po mga kababayan, dahil po ang karamihan po natin mga kababayan ay kinukutya pa. Kinukutya pa nila ang pamilya Duterte. Parang proud na proud pa sila, tuwan-tuwa ng ating bansa ay hinudas, nagtaksil, ang ibinenta mo, ipinamigay mo ang isang dating Pangulong Duterte sa banyaga. Parang proud na proud pa po sila mga kababayan. Ganun po talaga Dahil nga po, sino po ba ang hindi makakagusto? Sino po ba ang hindi makakagusto sa ginawa ng dating Pangulong Duterte? Siyempre po, yung tumatangkilik sa masama, tumatangkilik sa droga, mga korap, di ba? Mga kriminal, mga oligarko na nasagasaan ng dating Pangulong Duterte. Mga terorista, di ba? Talaga pong ganun po talaga. Pero majority naman po ng taong bayan ay nasa pamilya Duterte. Nagmamahal po, karamihan po ng may hirap, siyempre po, ay ang suporta po ay nasa Duterte. Ang nakikita lang naman po natin ngayon ang hindi sumusuporta sa mga Duterte, siyempre po, nandiyan po, mga politiko. Mga politiko na balimbing.
Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang nakikita mo sila kung paano po sila magsipsip. Ngayon, ni isa. Mabibilang mo na lang po ang talagang, merong puso at may makabayan at talagang handang ipaglaban ang ating bansa, ang ating soberenya. Pero sa 19 Congress, wala po halos tumayo, maliban lang po sa mga kaalyado na mabibilang mo lang sa daliri mo ang natirang kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Pero halos lahat po, lalo sa Kongreso, majority, ibinenta na po nila ang kanilang pagkatao sa banyaga. Ni hindi man lang pinagtanggol ang ating soberenya, ang ating judicial system, ang ating justice system, ay talagang ipinagbili, hinudas ng mga ito, mga kabayan. Talagang isama po natin sa panalangin ang pinagdadaanan po, lalong-lalo po ang napakasakit na dinadanas po ni Miss Hanilet Abanseño dahil sa naranasan niya pong papuwersahan, kasi nakita niya po kasi yung nangyari kung paano po sila iharas gamitan ng kamay na bakal ng mga pulis. Naranasan po nila yung harassment, mga kabayan. Talagang walang ibinigay na respeto sa dating Pangulong Duterte. Pati po yung pagiging Pilipino niya ay hindi niya po nakita ito. At hindi po niya nakita at nakuha sa mga kapulisan ang sinasabing fair justice na nagpapatupad po ng batas. Pero hindi niya po nakuha ang tamang proseso ng batas. Meron naman po hangganan yan . Yun din po ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Ang lahat ng ito ay may hangganan. May hangganan po. Kaya po, yun na lang po ang pinangahawakan ng mga Pilipino natin. Yung sinabi po ng dating Pangulong Duterte na lahat ng ito ay may hangganan. Kaya po, Ma'am Hanilet, ang lahat pong ito ay may hangganan. At ang mga Pilipino naman po ay nakita naman po namin ang totoong nangyari. At ang ginawa po ng pamahalaan para mapagtakpan po ang kanila pong anomalya na sinasabi ng Vice President na ginawa po sa ating puro korupsyon, puro istapa. Na pagpara lang po mapagtakpan, mga kabayan. Kasi kung sila po ay tatalunin sa Senado, hindi na po nila mapagtatakpan ang kanilang mga pinagagawa na mga korupsyon sa ating bansa, mga kababayan. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po ang dinanas po ng pamilya Duterte. Ang mga Pilipinong nakinabang, kapayapaan, lalo sa mga bumibiktima ng gagahasa, mga pumapatay na mga drug addict, mga randing and tandem, mga iskalawag na pulis, mga ninja cops, mga teroristang mga NPA, nandiyan pa mga terorista na mga kinubkob ang Marawi, mga holdupper, kidnapper, mga drug lord, lahat halos naging mapayapa tayo ng 3 taon, mga kabayan. Ay, nako. Isama po natin sa panalangin na sana po'y malagpasan po lahat at makakita po ng liwanag ang pamilya Duterte at siyempre po ang sambayan ng Pilipino. Sana po maibalik pa po. Dahil alam naman po natin na maling-mali ang ginawang proseso ng ating gobyerno, pagkikidnap po ang ginawa nila. Kaya sana po katigan po ng hustisya ang dating Pangulong Duterte nang maipamukha po sa ating gobyerno ngayon ang kanilang ginawang pagtataksil sa bayan, mga kababayan. Maraming salamat po at isama po natin sa dasal na ang mga kalusugan, lalo po na mga nagdadalamhati po sa sobrang sama ng loob, stress na binigay po ng gobyerno natin dahil sa sobrang pamumulitika at paghuhuda sa ating bansa, mga kababayan. Isama po natin ang kaligtasan po ng pamilya Duterte na malagpasan po nila lahat ang ginagawang political demolition po sa kanila. Maraming salamat po, mga kababayan, at ingatan nawa po kayo at mag-iingat po tayong lahat. Lahat po tayo mag-iingat, lalo po sa ating bansa. Mahirap na po ang sitwasyon natin ngayon. Laganap na po lahat. Kahirapan, krimen, droga, mga drug addict, at nahandyan pa mga terorista. Lahat po ay dala-dala na po natin, pati kahirapan. Ingatan nawa po at maraming salamat po sa mga nakaagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment. Siyempre po, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa. Bye-bye!